Richman Kabanata 1791. Sa pagtingin sa mensahe, hindi mapigilan ni Gerald na mag-pause sandali. Ang tubig na bumabagsak mula sa 3,000 talampakan. Maaari ba itong maging pahiwatig sa ilang uri ng talon? Matapos pag-isipan ito tungkol sa isang maikling sandali, agad na lumabas si Gerald sa kanyang tanggapan. Tinitiyak na maayos na may lock ang pinto sa likuran niya bago humimok sa pinakabagong talon sa kontinente ng Laycomb. Lahat ng ito, hindi ito maaaring puro pagkakataon lamang. Ang mga pahiwatig na ibinigay ng kabilang partido ay malamang nakasangkot sa mga insidente na nangyayari sa paligid ni Gerald, at kung ang proseso ng pag-iisip ni Gerald ay tama, kung gayon ang matandang tula ay malamang na nagpapahiwatig na mayroong isang hostage sa lugar na iyon. Anuman ang kaso, pagkalipas ng halos kalahating oras, nakarating si Gerald sa Durduff Mountain kung saan matatagpuan ang pinakabagong talon. Ang lugar mismo ay mayroong pinakamalaking bulubundukin sa lahat ng Laycomb Continent, na humahantong sa maraming mga turista na magkaroon ng kanilang bakasyon dito. Anuman, sa pagpasok sa bundok, nagsama si Gerald sa karamihan ng tao. Matapos ang pagsunod sa kanila ng ilang sandali, sa huli ay nakarating siya sa pinakabagong talon. Pagtingin ko, nakita ni Gerald na bahagya kahit 100 talampakan ang taas nito. Habang tiyak na walang taas na 3,000 talampakan, alam na alam ni Gerald na ang paglalarawan ng sinaunang tula ay isang hyperbole lamang. Pagkatapos ng lahat, mayroon bang isang talon na sumasaklaw sa 3,000 talampakan kahit na mayroon? Sa pamamagitan nito, agad na ipinagpatuloy ni Gerald ang paghahanap ng mga pahiwatig habang ang iba pa ay namamangha sa talon, habang nakatingin sa paligid. Nizel-ayan ng sulok ng mata ni Gerald ang lumilitaw na isang makitid at misteryosong mukhang boulevard sa kaliwa ng talon. Sa hitsura nito, isang tao lamang ang maaaring dumaan ng paisa-isa. Gayunpaman, aling bangko? Mayroong napakaraming mga bangko sa kontinente ng Laycomb para makahanap si Gerald ng tama sa isang maikling panahon. Napagtanto na hindi siya makakakuha ng anumang bagay sa pamamagitan lamang ng pag-aakalang dito lamang. Kaagad na umalis si Gerald sa lugar, nabalak na pag-aralan ang bakas kasama si Ray sa opisina. Ang pangalawa ay sumakay siya sa kanyang kotse, subalit, agad siyang nakatanggap ng isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Lumilitaw na nailigtas mo ang unang hostage, G. Crawford. Hulaan ko na natagpuan mo rin ang lila na sobra, kung gayon. Habang masasabi ni Gerald na ang nagsasalita ay isang lalaki, ang kanyang boses ay kakaiba, upang masabi lang. Kung anuman ang kaso, gumanti ulit si Gerald, I have, F***CQ din. Hindi ka makawala sa lahat ng ito. Sisiguraduhin kung mahuhuli kita kung ito ang huling bagay na ginagawa ko. Kasunod nito, agad na bumaba si Gerald, ayaw na sayangin ang hininga sa kakaibang lalaking ito, gamit iyon, pagkatapos ay hinatid pabalik ni Gerald ang kotse ni Juno sa kanyang opisina. Dahil ang kanyang sariling sasakyan ay dati nang sinabog, maaari lamang niya itong gamitin sa sandaling. Anuman, pagpasok sa kanyang tanggapan, agad na sinalubong si Gerald nang makita sila Ray at dalawa pa sa loob. Nang makita na bumalik si Gerald, sinamantala ni Ray ang pagkakataong magtanong, Mr. Crawford, bumalik ka na. Saan ka ba nagtungo ng aga-aga? Dahil sa kanilang tatlo ay hindi nakita si Gerald buong umaga, lahat sila ay nagkaroon ng kutob na malamang na napunta siya upang gumawa ng personal na pagsisiyasat. Alinmang paraan, sa kabila ng tanong ni Ray, simpleng utos ni Gerald, Ray, kailangan kita upang agad na simulan ang pagsisiyasat sa pariralang, walang nakatago na pera dito. Hindi man nag-abala na tanungin kung bakit, tumungo kaagad si Ray sa kanyang computer upang makapasok sa trabaho habang siya ay sumagot, malakas at malinis. Habang si Ray ay sanay na hindi nakakakuha ng agarang mga sagot mula kay Gerald, si Juno ay hindi. Sa pag-iisip na iyon, mabilis siyang lumapit sa kanya bago magtanong, ano ang nangyayari, Gerald? Narinig iyon, kinuha ni Gerald ang lila na sobra mula sa kanyang bulsa bago ibigay kay Juno. Matapos basahin ito, siya ay pansamantalang lumitaw na gulat, bagaman iyon ang aasahan. Ang hindi inaasahan ni Gerald, gayunpaman, ay ang katotohanan na biglang sasabihin ni Juno, ako, sa palagay ko alam ko kung saan tumuturo ang sulat. Kung tama ang aking hula, dapat itong tumutukoy sa isang bangko o isang gusali ng buwis. At may isang lugar lamang na may isip ko kung saan ang parehong mga gusali ay matatagpuan na magkasama.
Nang marinig iyon, alam agad ni Gerald ang lugar na tinutukoy ni Juno. Sa pag-iisip na iyon, tinapik niya ang balikat ni Ray bago sabihin, narinig mo siya. Tumungo tayo doon ngayon. Dahil dito, lumusot sina Gerald at Ray mula sa opisina bago mabilis na magmaneho patungo sa tax building na pinag-usapan ni Juno. Dahil ang hula ni Juno ay may katuturan, nagkaroon ng pakiramdam si Gerald na ang pangalawang hostage ay tiyak na nandyan. Richmond Kabanata 1793. Habang patungo sila doon, hindi mapigilan ni Ray na magtanong, kaya, isipunan mo ako, G. Crawford. Tumingin sa sandali kay Ray, pagkatapos ay sumagot si Gerald, naaalala mo ang tawag mula kahapon. Nodding bilang tugon, sinabi ni Ray pagkatapos, I do. Sinabi ng taong iyon na nais niyang makipaglaro sa iyo. Huwag mong sabihin na nagsimula na ito. Mayroon ito. Hinahamon ako ng taong iyon na sagipin ang 6 na bihag, at nailigtas ko na kaninang umaga. Papunta kami ngayon upang iligtas ang pangalawa. Paliwanag ni Gerald, narinig iyon, natigilan si Ray na hindi nakaingik. Hindi katakataka na wala si Gerald kaninang umaga. Na-save na niya ang isang tao habang hindi pa rin sila gising. Hindi alintana kung paano natigilan ang hitsura ni Ray, idinagdag pa ni Gerald, alinmang paraan. Ang pariralang iyon na sinabi ko sa iyo na siyasatin ng mas maaga, walang natatago na pera dito, na direktang nauugnay sa lokasyon ng pangalawang hostage, kaya't kasalukuyang target namin ang bangko malapit sa tax building. Katatapos lamang ni Gerald ng kanyang paliwanag, pareho silang nakarating sa pasukan ng tax building, pagkababa, nagsimulang maghanap ang duo sa paligid ng bangko, at maya-maya lang, natagpuan nila ito. Gayunpaman, dahil katapusan ng linggo, ang bangko ay sarado, at ang pansariling bangko lamang sa paglilingkod, sa gilid, ang nanatiling bukas. Sarado, ha? Ano ang dapat nating gawin ngayon, G. Crawford? Bulong ni Ray habang nakatingin kay Gerald. Sigurado akong inaasahan ng salarin ang pagsasara ng bangko ngayon din. Sa pag-iisip na iyon, ang pangalawang hostage ay dapat nasa loob ng nag-iisang bahagi ng pagpapatakbo ng isang bangko sa isang katapusan ng linggo, iyon ay ang self-service bank. Sigaw ng duo ng sabay, ngayon na napagpasyahan nila, ang parehong mga lalaki ay sumugod sa self-service bank at kaagad na nagsimulang tumingin sa paligid, makalipas ang ilang sandali, si Ray, na naghanap ng mataas at mababa ng mga pahiwatig kung nasaan ang hostage, ay hindi mapigil ang sabihin, walang lumilitaw na kahit sino dito, G. Crawford, maaari ba kaming nagkamali? Negatibo, sigurado akong tama ang hula ni Juno. Sagot ni Gerald na walang pag-aalangan, tiyak na nandito ang hostage. Hindi lang nila nakita ang mga ito, sa kabutihang palad, dahil walang masyadong mga tao sa paligid, dahil sa ito ay sa katapusan ng linggo, matapos ang duo ay tumahimik sandali, nakarinig sila ng mahina na mga katok na tunog na nagmumula sa likuran nila. Paglingon niya, tiningnan ni Ray ang kanyang tainga, bago turo ang isa sa mga ATM machine at sumisigaw. Galing ito sa pangatlong ATM, G. Crawford. Nodding bilang kasunduan, pareho silang nagmadali papunta sa makina. Habang si Gerald ay naglupasay at nagsimulang mag-imbestiga sa ATM, ang duo ay nahuli ng bahagya nang marinig nila ang isang boses na nagmumula sa lugar kung saan karaniwang isusuka ang kanilang mga card. Ang tinig mismo ay pambabae, at ito ay tumatawag sa isang mahinang boses, help. Please. Narinig iyon, agad na sumigaw si Ray, natagpuan namin ang pangalawang hostage. Dumating talaga kami sa tamang lugar. Sa katunayan, ngunit masyadong maaga upang ipagdiwang. Tumawag ka sa Grand Council, Ray. Sabihin sa kanila na magpadala ng mga tao upang buksan ang makina na ito. Utos ni Gerald. Roger yan. Sagot ni Ray habang mabilis niyang panangisda ang kanyang telepono at nagsimulang tawagan ang Grand Council. Richmond Kabanata 1794. Makalipas ang kalahating oras, ang mga taong ipinadala ng Grand Council ay makikita na nagmamadali kasama ang ilang kawani ng bangko, lahat sila ay mukhang balisa. Pagkatapos ng lahat, tiyak na nakakagulat upang malaman na ang isang tao ay nakalock sa loob ng isang ATM machine, matapos ang halos 10 minuto pa rin ng pagbubukas ng ATM, sa wakas ay napakita nila kung ano ang nasa loob, tulad ng paghihinuhan nina Gerald at Ray, talagang may isang babaeng nakulong sa loob. Upang mas maging kagulat-gulat ang mga bagay, isa siya sa mga tauhan ng bangko.
Anuman, kapag ang babae ay nagmamadali na ipinadala sa ospital, ang mga ipinadala ng Grand Council ay nagsimulang siyasatin ang eksena. Mula sa kung ano ang maaari nilang tipunin, ang takip, sa likuran ng makina, ay sadyang hinangin ng mahigpit ng salarin. Sa kanilang pagpapatuloy na pagsisiyasat, ang isa sa mga supervisor ay kumuha ng isang lila na sobre mula sa loob ng makina habang tinanong niya, "Ham? Isang sulat." Narinig iyon, kaagad na kinuha ni Gerald sa kanya. Mismo ang supervisor ay walang pagsisikap na pigilan siya. Pagkatapos ng lahat, naging sikat si Gerald sa mga nasa Grand Council, na ipinaliwanag kung bakit alam niya kung sino si Gerald at kung bakit mas alam niya kaysa makialam sa negosyo ng kabataan, sa anumang kaso, na may sulat na ngayon sa kanyang kamay, pagkatapos ay inakay ni Gerald si Ray pabalik sa kotse. Pagdating sa loob, binuksan kaagad ni Gerald ang sobra, ngunit sa halip na isang mensahe, ang tanging bagay sa loob ay isang kulay rosas na hairpin. Ham! Isang hairpin! Ungol ni Gerald habang nakataas ang isang kilay. Ito ay bago. Mayroon bang talagang pangangailangan na gumawa ng isang malaking pagbabago sa kung paano mo ibibigay ang iyong mga pahiwatig? Napaisip si Gerald sa sarili, habang ang dalawang ulo ay tiyak na mas mahusay kaysa sa isa. Alinman sa kanila ay hindi malaman kung ano ang deal sa hairpin, dahil dito, sumuko ang duo sa ilang sandali at nagpasyang bumalik muna sa opisina. Marahil ay malalaman ng mga kababaihan ang tungkol sa mga hairpins kaysa sa kanila, at mabuti na lang, nasa tabi nila sina Juno at Irsa. Sa anumang kapalaran, malalaman nila ang mensahe sa likod ng hairpin. Sa pag-iisip na iyon, pagbalik sa kumpanya, agad na inabot ni Gerald ang hairpin sa kanya bago sinabi, "Sabihin mo, Juno, tingnan mo ang hairpin na ito. Kung nais kong bumili ng katulad na bagay, saan ko ito kukuha?" Kinuha ang hairpin at bahagyang nakasimangot, pagkatapos ay dinala ito ni Juno sa computer at mabilis na nagsimula itong saliksikin. Makalipas ang ilang sandali, siya exclaimed, "Mayroon akong ito. Ito ay isang espesyal na hairpin na kasalukuyang ipinamamahagi sa lahat ng mga miyembro ng kawani ng isa sa mga bangko." Ibinigay sila ng pares. Narinig iyon, natigilan sandali si Ray. Matapos maipan ang kanyang mga saloobin, pagkatapos ay humarap siya kay Gerald bago sabihin, "Alam mo, ang babaeng na-save natin dati ay may katulad na hairpin. Gayunpaman, sigurado akong may isa lamang siya, na ang dahilan kung bakit ipinapalagay ko na ang pina ito ay kanya. Hindi nakakagulat na parang pamilyar ang hairpin noong una mong kinuha mula sa liham." "Ano, sigurado ka ba na sigurado?" tanong ni Gerald. "Positive," sagot ni Ray. "Kung gayon ano pa ang hinihintay natin? Pumunta na tayo sa ospital." Idineklara ni Gerald habang sila at Ray ay lumusot muli sa opisina, dumidiretso patungo sa ospital. Habang nagmamaneho, si Gerald, na ngayon ay naintindihan na ang insidente ay naging prangka para matapos na ito, ay sinenyasan na sabihin, ang insidente ay malayo pa sa tapos, ang paglaya sa batang babae mula sa ATM ay ang unang hakbang lamang. Sa pag-iisip na iyon, hindi pa natin nalilipas ang krisis hinggil sa pangalawang hostage. Kalimutan ang pangatlong hostage, hindi pa nila natatapos ang pag-save ng pangalawa. Anuman, ngayon na sigurado na si Gerald na hindi pa tapos ang insidente. Alam niya na kailangan niyang protektahan ang pangalawang hostage sa lahat ng gastos. "Nakikita ko, gaano karumaldumal ang kalaban natin. To-think na lokohin niya tayo ng ganito." Ungol ni Ray, alinmang paraan, dumating sa ospital ang duo. Matapos mabilis na magtanong tungkol sa babae, napagtanto nilang umalis na siya sa ospital hindi pa matagal na ang nakalipas. Richmond Kabanata 1795. Narinig iyon, si Gerald at Ray ay tumakbo palabas ng ospital, inaasahan na maabyutan ang babae. Habang sila ay sumugod, ang duo ay salamat na huminto sa tamang oras upang maiwasan na masagasaan ng isang mabilis na itim na kotse. "Saan ka natutunan magmaneho?" B****. Kunot ang noo ni Ray habang nakatingin habang nakaturo sa itim na kotse. Sa kabilang banda, si Gerald ay higit na interesado sa lilang liham na lumipad mula sa sasakyan at nakahiga na sa lupa. Mabilis na pagbubukas nito, pagkatapos ay basahin ni Gerald ang liham. Ang pangalawang laro ay opisyal na nagsimula. Iyon B****. Ungol ni Gerald habang kinukulit ang sulat, alam na huli na ang isang hakbang. Dahil ang sobra ay nagmula sa itim na kotse na iyon,
walang alinlangan ang kotse ang susi. Sa ngayon, hindi pa oras upang maawa sa sarili. Sa pamamagitan nito, nagsimulang tumakbo si Gerald papunta sa kanilang sasakyan habang sumisigaw, "Bilisan mo, Ray. Kailangan nating ituloy ang mga ito." Sa sandaling ang dalawa sa kanila ay nasa loob, tinadyakan ni Gerald ang akselerador, pinapunta ang sasakyan sa paglungga. Dahil ang itim na kotse ay matagal nang nawala, ang bilis lamang ni Gerald sa direksyon na huli niyang nakita. Sa kasamaang palad, kahit na pinabilis ni Gerald ang lahat ng mga paraan, sapat na madaling panahon, naintindihan niya na nawala sa kanya ang itim na kotse ng mabuti. Sa pag-iisip ng parehong bagay, sinenyasan si Ray na tanungin. Ano ang dapat nating gawin ngayon, G. Crawford? Ni alinman sa kanila ay hindi alam kung paano magpatuloy dahil ang salarin ay palaging isang hakbang na nauna sa kanila. Habang nagtataka si Gerald kung paano pa rin tumugon kay Ray, biglang nagring ang kanyang telepono, kaagad na alam kung sino ang tumatawag, kinuha ito ng galit na si Gerald at umungal, "UB asterisk starred. Kung ano ang impyerno ang gusto mong? Naglalako ka ba sa akin?" Natatawang baliw, ang tumawag pagkatapos ay nanunuya, hindi na kalmado, G. Crawford, hindi style mo ang maging manik na ta. Huwag masyadong mag-smog, tiyak na huhuli kita, nginisya ni Gerald. Ha, maging bisita kita, kung maaari mo, iyon ay. Anuman, magkita tayo sa Moon Observation Deck sa 7 ngayong gabi. Kung hindi ka pupunta, mabuti, ang babaeng ito ay hindi mabubuhay ng mas matagal. Kinutya ang lalaki bago isinabot ang telepono. Ang Moon Observation Deck ay isang platform ng pagtingin sa Laycomb Continent na bukas lamang sa gabi. Mula doon, makikita ng isa ang buong kontinente. Anuman, dahil ang gumawa ay gumawa ng appointment doon, sigurado si Gerald na tiyak na may mangyayari sa obserbasyon. Kahit na, anong pagpipilian ng mayroon siya ngunit sundin ang mga utos ng kalokohan. Sa pamamagitan nito, nagmaneho sina Gerald at Ray sa Moon Observation Deck. Habang tanghali pa rin sa oras na dumating sila, ang paghihintay nila sa kotse ay hindi naman masyadong nagtagal. Sa lalong madaling panahon, ang orasan ay tumama sa 7 at ang Moon Observation Deck ay naging bukas sa publiko. Sa pag-iisip na iyon, bahagya itong tumagal ng ilang minuto para sa buong lugar na mapak sa mga tao. Lahat ay dumating upang tamasahin ang night view mula sa sikat na deck ng pagmamasid. Well, lahat maliban kina Gerald at Ray. Narito sila upang may save ang isang tao, alinmang paraan. Ngayong bukas na ang deck ng pagmamasid, ang duo ay bumaba sa kanilang sasakyan at agad na sinimulang hanapin ang babaeng iyon. Sa kanilang pagkabigo, gaano man sila tumingin, wala silang makitang anumang mga bakas sa kanya. Maaari bang maglaro muli sa amin ang B** na iyon? Haka-haka ni Ray na may kunot na noo sa mukha, nang marinig iyon, walang sagot si Gerald. Gayunpaman, ilang sandali lamang matapos mapansin ni Gerald ang pagkakaroon ng isang medyo kakaibang lugar, huminto sandali, sinabi ni Gerald na, "Sumama ka sa akin. May lead na yata ako." Sa pamamagitan nito, nagsimulang tumakbo si Ray pagkatapos kay Gerald na umikot na patungo sa lugar na iyon. Richmond Kabanata 1796 Sa madaling panahon, dumating ang duo sa kung ano ang tila isang nasuspine na platform, tumingin sa itaas at nakaturo rito, sumigaw si Gerald ng, "Sa taas!" Paglingon ni Ray, nagulat siya nang makita ang buhok ng isang babaeng nakasabit sa gilid ng platform. Hindi kinailangan ng isang henyo upang malaman na ang babaeng nakahiga doon ay walang iba kundi ang kawani ng bangko na nasave nila dati mula sa ATM machine. Upang makuha agad kaagad pagkatapos na mailabas mula sa ospital. Ano ang isang kapwas-palad na babae? Sa sandaling iyon, kapwa sila napansin na ang isang figure ay nakatingin sa kanila mula sa ilang mga rock quarry formation sa malapit. Nang makita iyon, iniutos ni Gerald na, "Pumunta ka at iligtas ang babaeng iyon, Ray." Binabato ko ang taong iyon. Kasunod nito, dumiretso si Gerald para sa figure. Naniniwala na siya talaga ang may kasalanan sa likod ng lahat ng ito. Habang siya ay mabilis na nakuha sa tumatakas na tao ngayon, hindi mapigilan ng nabigong si Gerald na sumigaw, "Huminto ka sa pagtakbo, duwag ka." Nagulat si Gerald, ginawa ng lalaki ang sinabi ni Gerald, matapos ang kanyang biglaang pagtigil. Ang lalaki pagkatapos ay dahan-daang lumingon upang tumingin kay Gerald, na tumigil din sa kanyang mga landas,
bago sinabi sa isang malaswang tinig, kaya, sa wakas ay nagkikita tayo, G. Crawford, who the hell are you? Ungol ni Gerald habang nakatingin sa mga lalaki. Ha, isa lang ako na malapit ng mamatay. Sagot ng lalaki habang dahan-dahan niyang inilusad ang kanyang hood upang ibunyag ang kanyang mukha. Para lamang sa natigilan ngayon na si Gerald upang mapagtanto na ang tao ay walang mukha. Blanko, makinis, at maputi, ang walang ekspresyon na tao ay kinakatakutan ang sinumang ordinaryong tao sa punto na nahimatay. Sa kabutihang palad, si Gerald ay hindi isang ordinaryong tao. Ikaw, hindi ka tao, di ba? Sigaw ni Gerald habang nakatitig sa walang mukha na lalaki. Na hindi ako, kahit na ang naaangkop sa iyo din, hindi. Gayunpaman, hindi ka tulad mo na kalahating aswang lang, ako ay isang tunay na patay na namatay na. Nalulunod, pang-iinis ng kakaibang lalaki. O sige, kaya, bakit mo ako hinanap noon? Tanong ni Gerald na ngayon ay higit na nalilito sa anupaman. Makinig ka, ang pangalan ko ay Yorick Berland at nalunod ako sa isang ilog 3 taon na ang nakakalipas. Ang lumunod sa akin ay walang iba kundi ang chairman ng Emberlord Group, ang Emberlord mismo. Anuman, matapos malaman na pinatay mo ang Emberlord, hindi ko lang ito napagtagumpayan, kung kaya't hinahanap kita. Idineklara na Yorick ngayon na naiintindihan na ang taong ito ay dumating na naghahanap para sa kanya para sa pagpatay sa Emberlord, pagkatapos ay sumagot si Gerald. Hindi matatapos. Hindi ako sigurado kung ano ang proseso ng iyong pag-iisip, ngunit hindi mo ba ako dapat pinasalamatan ngayon? Kung sabagay, teknikal na pinaghigantihan kita sa pamamagitan ng pagpatay sa kanya. Katahimikan, dapat ay namatay siya sa aking mga kamay. Nasira mo lahat. Umungol si Yorick na halos hysterically, narinig iyon, agad na nasabi ni Gerald kung gaano kalalim ang kanyang pagkamuhi sa Emberlord. Sa pag-iisip na si Yorick ay magiging atubili na pakawalan siya, kahit na pagkamatay ng Emberlord, kaya, anuman ang kaso, patay na siya. Ano pang gusto mo? Tanong ni Gerald. Hey, habang siya ay patay, buhay ka pa rin. Dahil ikaw ang pumatay sa kanya, mananagot ako sa iyo para sa lahat ng ito. Sa nasabing iyon, pinapatay kita bilang kapalit niya. Ganting sagot ni Yorick sa isang napakabilis na tono, Richman Kabanata 1797, Oh. Sa tingin mo ba may kakayahan kang iwaksi sa akin? Sagot ni Gerald habang nakatingin kay Yorick na may kasuklam-suklam na ekspresyon, kalimutan ang pagtanggal sa kanya, marahil ay walang kakayahan si Yorick na saktan siya. Bagaman totoo na hindi kita maaaring patayin ng personal, maaari ko pa ring mapupuksa ang iba. Nginisya ni Yorick bago kaagad tumakbo papunta kay Gerald. Pagkakita niyon, mabilis na iginuhit ni Gerald ang Astrabis sword, handa nang putulin si Yorick nang dumating siya sa saklaw. Gayunpaman, sa sumunod na segundo, tila nawala na lamang si Yorick sa manipis na hangin. Sa kabila ng pagkakaroon ng espada ni Gerald na handa na, lumitaw na matagumpay na nakatakas si Yorick. Habang tiyak na nakakabigo, sigurado si Gerald na ang laro sa pagitan nila ni Yorick ay hindi pa natatapos. Sa katunayan, ang pagpupulong na ito marahil ay sumasagisag sa totoong pagsisimula ng mga laro. Mabilis na paminsan-minsan, si Ray, na lumitaw na medyo nabulabog, ay hindi mapigil ang tumingin kay Gerald, ang kanyang tono na may lubos na paghanga habang sinabi niya, kamangha-mangha ka talaga, alam mo iyan, G. Crawford. Ako ba? Sagot ni Gerald sa isang mahinang tono, upang ipaliwanag kung ano ang humantong sa pagpapalitan ng mga salita. Balikan natin nung unang nag-regroup muli si Gerald kasama si Ray sa parkingan ng kotse. Sa puntong iyon, nailigtas na ni Ray ang babae at simpleng hinihintay niya ang pagbabalik ni Gerald. Nang makita niya si Gerald, tatawag na sana siya nang bigla na lang nawala si Gerald. Ang susunod na alam ni Ray, isang malakas na hangin ang sumugod sa kanya, at pagkaraan ng isang segundo, lahat ng mga tauhan ni Tyson, na nakahiga sa pananambang, ay makikita na nakahandusay sa lupa, natalo. Si Gerald lang ang nanatiling nakatayo sa gitna. Naturally, na masindak ang Ray, at siya ay naging surer kaysa dati na si Gerald ay talagang isang uri ng pagiging gawa-gawa. Sa pag-iisip, tunay na isang matalinong desisyon na manatili sa tabi ni Gerald, nakita mismo ni Gerald na ang mga kalalakihang iyon ay hindi gaanong mahalaga. Kung tutuusin, bahagyang tumagal ng ilang segundo para talunin niya ang lahat sa kanila.
habang ang nakaraan niyang sarili ay tiyak na natatakot ako sa sitwasyong iyon, dahil sa kawalan niya ng kakayahan noon, iba. Ang kasalukuyan niyang sarili. Hindi na siya natatakot na labanan ang mga tao tulad ni Tyson o sinumang nagtataglay ng antas ng lakas na iyon. Siyempre ikaw, nagawa mong talunin ang 10 lalaking iyon na parang wala sila. Ano pa, ang bilis mo talaga na hindi ko man lang nasaksihan na talunin mo ang lahat. Bahagya ka puri-puri, masyado lang silang mahina. Pinag-uusapan kung saan, tawagin itong isang pakiramdam ng gat, ngunit tila ang mga kalalakihang iyon ay sinusubukan lamang na magnakaw ng isang bagay mula sa iyo. Tama ba ako? At kung gayon, ano ang sinusubukan nilang makuha? Nagtataka namang tanong ni Gerald. Iyon, ungol ni Ray, tunog medyo nag-aalangan na tumugon. Nang makita ang pag-aalangan ni Ray, sinabi ni Gerald na, kung hindi maginhawa na ibahagi, kalimutan mo na lang ito. Hindi kita pipilitin. Ang katotohanan na si Ray ay naging maingat tungkol sa pagbabahagi ng impormasyon ay dapat na nangangahulugan na ang item ay labis na pambihira at espesyal sa kanya. Sa halip na maging abala sa akin, nag-aalala lang ako na makakapagdulot ito ng kaguluhan sa iyo. Para sa konteksto, ang item na ito ay mayroon ako, ito ay natatangi, upang masabi, sagot ni Ray, hindi nagsisinungaling si Ray nang sinabi niya rin iyon. Pagkatapos ng lahat, kung sa wakas ay magdala siya ng hindi kinakailangang problema sa pintuan ni Gerald, tiyak na mapupuno siya ng panunuya sa sarili, kahit na ganoon, ang babalaan ni Ray ay lalo lamang nag-usisa kay Gerald kaysa dati. Ngayon talagang nakakausisa ako, sabihin mo lang sa akin kung ano na ito. Huwag mag-alala, mas malakas ako kaysa sa akala mo. Sino ang nakakaalam, maaari din kitang tulungan na malutas kung ano ang gumugulo sa iyo. Bukod dito, mas gugustuhin kung hindi ka mag-isa ng labis na peligro. Sabi ni Gerald, Richman Kabanata 1798 nang makita na si Gerald ay tumama sa preno. Kinuha ni Ray ang pagkakataong kumuha ng isang kahon na gawa sa kahoy mula sa kanyang backpack. Ang kahon mismo ay may isang pagpipinta na kahawig ng gagamba sa talukap ng mata. Kasunod nito, dahan-dahang binuksan ni Ray ang kahon na gawa sa kahoy, inihayag ang isang solong itim na butil. Ang item na hinabol nila, ay ang butil na ito. Sabi ni Ray habang inaabot ang kahon kay Gerald, kinuha ang kahon, pagkatapos ay tinitigan ni Gerald ang itim na butil, at halos isang segundo mamaya, ang butil ay pansamantalang kuminang na pula. Pagkakita niyon, kapwa sila nagpalitan ng tingin. Lumitaw na pareho silang nasaksihan ng parehong bagay. Saan ka sa lupa nakuha mo ang bagay na ito? Tanong ni Gerald matapos ang isang maikling pagpos. Aba, naaalala mo noong nagpunta tayo sa isang bukid. Natagpuan ko ito sa tabi ng isang maliit na ilog at pinilit na kunin ito. Nang maglaon, napagtanto ni Tyson at ng iba pa na mayroon ako ng kahon, at agad nilang nais na ibigay ko ito sa kanila bagaman tumanggi ako, sagot ni Ray. Nakikita ko, mayroon bang mga kakaibang insidente na nangyari sa iyo pagkatapos mong kunin ang kahon? Tanong ni Gerald, narinig iyon. Tumagal sandali si Ray upang pag-isipan ito, makalipas ang ilang sandali, sinabi ni Ray na. Pag-isipan ito, mayroong isang insidente. Noon, ako ay umuwi lamang nang biglang nagsimulang naglabas ng pula, nakasisilaw na ilaw ang butil. Sinabi sa katotohanan, sigurado ako na sasabog na ito noon. Gayunpaman, ang ilaw ay malabo pagkatapos nito, at ang butil ay hindi kumilos ng kakatwa mula pa ng isang pulang glow. Ibig mong sabihin ang nasaksihan lang natin. Bingo! Anuman, mayroon ka bang ideya kung ano ang itim na butil na ito, G. Crawford? Tanong ni Ray habang nakatingin kay Gerald, bilang sagot, simpleng umiling lang si Gerald. Habang wala siyang kahit kaunting pahiwatig kung ano ang ginamit para sa butil, alam niya na ito ay puno ng aura ng isang masamang espiritu. Sa pag-iisip na iyon, ang bid ay tiyak na masamang balita. Sa pag-iisip na iyon, matapos na mas matagal pa tiningnan ng butil, pagkatapos ay isinara ni Gerald ang kahon na gawa sa kahoy bago ibalik ito kay Ray. Hawakan mo muna ito, Ray. Kapag nakabalik na tayo sa opisina, may titingnan ako dito. Sa anumang swerte, malalaman namin ang higit pa tungkol sa kasaysayan nito. Sabi ni Gerald sa isang nakasisiglang tono, nodding bilang tugon, pagkatapos ay sumagot si Ray, malakas at malinaw, G. Crawford. Matapos matiyak na ang kahon ay ligtas na naibalik sa backpack ni Ray,
Pagkatapos ay muling pinaandar ni Gerald ang makina ng kotse bago dumiretso sa opisina. Pagbalik, nakita ng duo na inihanda na ni Juno ang lahat para sa paglalakbay. Nag-impake na ako ng lahat ng kagamitang kakailanganin natin, Gerald. Handa na kaming umalis. Iniulat ni Juno. Napakahusay. Darating na tayo bukas ng madaling araw. Pagdedeklara ni Gerald nang humarap siya pareho kina Juno at Ray. Kaya, kung pipilitin mo, sagot ni Ray, na nararamdaman kung gaano ang pag-aalala ng tunay na Gerald sa kanya. Sa pamamagitan nito, maririnig ang isang maikling pag-screen ng mga bulong. Richmond Kabanata 1799, kopyahin iyan. Sagot nilang dalawa, dahil pupunta sila sa pakikipagsapalaran na halos bulag, lahat silang tatlo ay walang ideya kung anong mga kaguluhan ang aasahan. Sa pag-iisip na iyon, ang tanging magagawa lamang nila ay maghanda ng iba't ibang mga taktika at kagamitan sa pag-asa na papayagan silang maghanda ng sapat upang harapin ang mga sitwasyong sa paglaon ay napag-alaman nila. Gayunpaman, kasama si Gerald, walang alinlangang nakaramdam ng katiyakan sina Juno at Ray. Kung sa bagay, alam ng duo na hindi papayag si Gerald na may mangyari sa kanila. Anuman, lahat silang tatlo ay nakabukas ng maaga sa gabing iyon. Pagkatapos ng lahat, nagsisimula na sila sa isang bagong pakikipagsapalaran kinabukasan, kaya't kailangan nilang makapagpahinga ng maayos at maging maayos ang kalagayan. Alas 8 ng susunod na umaga, tiningnan pa ng trio ang mapa ni Gerald, na ibinigay sa kanila ng Old Flint, bago sumakay sa kanilang sasakyan at magmaneho patungong Sunset Village. Mula sa kanilang panimulang punto, tatagal ng humigit kumulang na 2 araw bago sila makarating doon. Sa pag-iisip na iyon, gugugol nila ang 2 buong araw sa daan. Habang si Gerald ay mabilis na nagmamaneho sa kahabaan ng highway, si Juno, na nakaupo sa shotgun seat, ay pinalipas ang oras sa pagbabasa ng isang librong pinamagatang, Yin at Yang Theory, na hiniram niya mula sa bahay ni Ray. Ilang sandali pa nang isara ni Juno sandali ang libro. At ito rin ay noong napagtanto niya ang isang bagay. Sabihin, hindi tinukoy ng libro kung sino ang may akda. Ungol ni Juno. Napagtanto ko din yon. Nagtataka ako kung nakalimutan lamang nilang idagdag ang pangalan ng may akda habang inilalathala ito. Sagot ni Ray na maliwanag na napagtanto na mas maaga pa, kahit na hindi niya ito partikular na kapansin-pansin. Nakalimutan. Ang mga nasabing libro ay kailangang sumailalim sa mahigpit na pagsusuri. Kung wala ang pangalan ng may akda, ang libro ay hindi may publish sa unang lugar. Hindi bababa sa hindi legal. Sagot ni Juno. Kaya, mayroon ding kaso ng may akda ng libro na isang espesyal na tao. Sa pag-iisip na iyon, madali nang malimpasan ng may akda ang pangangailangan na isulat ang kanilang pangalan sa pabalat upang may publish. Sinabi ni Gerald, inilalagay ang kanyang 2 sentimo. Kapag inilagay mo ito sa ganoong paraan, may katuturan ito. Sagot ni Juno bilang pagsang-ayon. Parin. Kung ang may akda ay tunay na espesyal, kung gayon hindi ba ginagawang espesyal din ang aklat? Bakit nila papipiliing may publish ito noon? Panipi, sabi ni Ray sa naguguluhang tono. Isang wastong tanong. Parin, isang naipublish na libro na may isang mahiwagang may akda. Nagtataka ako kung ang aklat ay mayroong anumang mga lihim dito, ungol ni Juno. Pinag-uusapan kung alin, may binanggit ba ang libro tungkol sa token ng demonic blood? Mula sa demonyong dugo ng dugo. Tanong ni Gerald, narinig iyon, sinimulang buksan ni Juno ang mga pahina. At makalipas ang ilang sandali, napagtanto niya na may mga pagbanggit ng token. Mayroong, maliwanag, ang token ng demonic blood ay isang banal na artifact ng demonic blood clan. Maaari itong magamit upang mamuno sa lahat ng mga aswang at espiritu. Sagot ni Juno, nang marinig iyon, bahagyang tumango si Gerald. Tulad ng nangyari, totoo ang sinabi sa kanya ng Old Flint. Sabihin, pupunta ba kami sa Sunset Village para sa token ng demonic blood? Tinanong ni Ray kung sino ang mukhang may nahuli sa kung ano, nilingon din ni Juno si Gerald nang marinig iyon. Kami talaga, pupunta kami sa pinakapambabae na lugar upang hanapin ang teritoryo ng demonic blood clan. Sa anumang swerte, sa wakas makakakuha kami ng token ng demonyong dugo. Sagot ni Gerald na walang pag-aatubili man, dahil lahat silang tatlo ay nasa sama na ito. Nahanap ni Gerald ang kaunting dahilan upang maitago ang gayong mahalagang impormasyon. Richmond Kabanata 1800. Nakikita ko,
Kahit na, hindi madali makuha ang token na iyon. Pagkatapos ng lahat, nakasaad din sa libro na maraming iba pa ang nagtangkang makuha ang token ng demonic blood. Sa huli, hindi lang lahat sila nabigo, ngunit lahat sila ay kailangang magbayad din ng mabibigat na presyo, sagot ni Juno. Alam ko. Gayunpaman, naniniwala ako na makakakuha kami ng token sa huli. Tiwala na idineklara ni Gerald, pagkatapos ng lahat, kahit na ang iba ay nabigo upang makuha ang token, hindi kinakailangang mabaigo rin si Gerald. Sigurado si Gerald na sa kung paano nagbago ang mga oras, ang mga kakayahan ng kanyang henerasyon ay dapat na mas mahirap para makitungo ang Demonic Blood Clan. Ano pa, sa kung gaano siya katapang ngayon, tunay siyang naniniwala na may karapatan siyang makuha ang token ng Demonic Blood. Anuman, pagkatapos ng pagmamaneho ng 2 araw, sa wakas ay dumating ang trio sa Sunset Village. Pagdating, sinabi ni Gerald kay Juno na maghanap ng hotel para matulog sila sa gabi. Ipagpapatuloy nila ang ikalawang yugto ng kanilang paglalakbay kinabukasan. Kasunod sa kanyang mga order, mabilis na naghanap si Juno ng isang high-end hotel para doon sila manatili. Matapos dalhin ang kanilang mga bagahe sa kanilang mga silid, ang tatlo ay nagtungo sa restoran sa ibaba upang maghapunan. Ang pangalawa nilang hakbang sa restoran, gayunpaman, biglang nakasimangot si Ray habang nakahawak siya sa kanyang tiyan. Tumingin kina Gerald at Juno, sinabi niya pagkatapos, "Ako, maaaring kailan ganing magtungo sa banyo ng kaunti. Magpatuloy kayong dalawa, at mag-order ng kung anuman ang inuutos mo para sa akin. Hindi ako mapili, ngunit huwag mag-alala." Kasunod nito, pinanood ng duo habang nagmamadaling tumakbo si Ray para sa banyo, pinipili na huwag mag-isip ng magkano. Pagkatapos ay natagpuan nina Gerald at Juno ang isang hapagkainan para sa tatlo at nagsimulang umorder. Mga 10 minuto ang lumipas nang bumalik na si Ray. Gayunpaman, lumitaw na kapansin-pansin ang kaba habang mabilis siyang lumakad papunta sa mesa ni Gerald. Ang pagtaas ng isang bahagyang kilay, sinenyasan si Gerald na magtanong, "Mayroon bang isang bagay? Bakit parang kinakabahan ka?" Panipi-panipi tuldok. "Aba, kita mo, noong nasa banyo ako kanina," yutal na sabi ni Ray na parang hinihingal. "Sandali lang. Uminom ka ng tubig at huminahon ka muna," sabi ni Juno habang naipasa niya ang isang basong tubig sa batang balisa, nodding. Pagkatapos ay humigop ng tubig si Ray bago huminga ng malalim. Sa sandaling siya ay huminahon, ibinaba muna ni Ray ang kanyang ulo bago bamulong, "O sige, kaya." Habang nasa banyo ako ng mas maaga, narinig ko ang isang pag-uusap sa pagitan ng 2 lalaki. Mula sa naipunder ko, narito sila para sa Demonic Blood Clan, katulad din natin. Narinig iyon, pareho nina Gerald at Juno kaagad na nagsimulang tumingin sa paligid upang makita kung may nakarinig man doon. Kapag nasiguro na nila na walang taong malapit sa kanila, bumalik sila sa harapan ni Ray. "Sigurado ka ba na hindi ka nakakarinig ng mali, Ray?" tanong ni Gerald na may seryosong tono. 100%, sagot ni Ray na may determinadong pagtango. Batay sa kung gaano siya sigurado na tumingin at tunog, ang duo ay tiyak na walang karagdagang pagdududa. Bilang ito ay naging, ang trio ay hindi lamang ang naghahanap para sa demonyong dugo clan. "Naaalala mo ba kung ano ang hitsura ng duo?" tanong ni Gerald matapos ang maikling pagpos. Nang marinig ang katanungang iyon, agad na nagsimulang tumingin sa paligid si Ray, hanggang sa wakas, natagpuan niya ang 2 tao na naka-eavesdrop niya pabalik sa banyo, mahinahon na nakaturo sa mga kalalakihan, na nakaupo malapit sa kanila. Bulong ni Ray, "Iyon sila." Paglingon ko kung saan nakaturo si Ray, nakita ni Gerald ang 4 na itim na nakasuot na lalaki na nakaupo sa paligid ng isang hapagkainan. Kahit na malayo, masasabi na niya na hindi ito mabubuting tao.